Halos 2 linggo na lang at Pasko na. Kaya't ang NAIA na inaasahang dadagsain ng mga pasahero, todo handa na para sa holiday exodus. Yan ang ulat ni Karen Villanda. 2 linggo bago ang Pasko, maaga lang nauwi sa Pilipinas si John Marie mula sa Hawaii. Babalik rin siya bago magpasko kaya advance celebration na ang kanilang gagawin sa Ilocos. Aniya pinilit niya makauwi dahil iba pa rin talaga ang Pasko sa Pilipinas. Kita mo pa lang yung mga ilaw, masayang-saya na ako eh. Uuwi lang din po ako doon ng 23. So doon pa din ako magpapasko. Bakit hindi dito ma? Kasi andun po yung asawa ko. Okay. So, Yeah. paano yan? I-advance nyo na lang? Ano ba gagawin? Oo, bibisita lang sa family. Tapos, mag-share ng blessings. Ilan lamang si John Marie sa ilang mga pasaherong unti-unti nang dumadagsa sa NAIA Terminal 1. Kaya naman para mas lalong ma-feel pa ng mga pasahero sa paliparan ang Pasko, pinailawan na rin kagabi ang 28-feet Christmas tree ng Philippine Airlines sa Terminal 1. Ayon kay Manila International Airport Authority, General Manager Brian Co, posibleng umabot sa 140,000 na pasahero kada araw ang babiyahe simula sa December 22. Ngayon pa lang kasi umaabot na sa 130,000 na pasahero ang gumagamit ng NAIA araw-araw. Starting December 1, nag-deploy na tayo ng mga extra measures. Of course, we had to make sure we have enough resources. Nandito rin mga tao, ang mga equipment na nakakabit sa NAIA, tuloy-tuloy ang ating pag-upgrade. At syempre, ang security. Ito yung mga isa sa mga pina-alert sa atin ng DOTR para mabantayan ng ating mga airports para mapanatili nating mapayapa at tuloy-tuloy ang serbisyo sa ating mga pasahero. So, Umaabot na rin sa 800 ang flights kada araw sa NAIA. Mas madami kumpara sa 750 flights lamang noong kalagitnaan ng taong 2023. Dahil dito inaasahang papalo sa 45 million ang bilang ng mga pasahero na gumagamit sa NAIA sa buong taon ng 2023. Gayunman, napapanatili pa rin ito ang 80% na on-time performance ng mga flight. Tiniyak rin ni Transportation Secretary Jaime Bautista na hindi na mauulit ang January 1 air shutdown incident ngayong holiday na isang isolated case lamang. Since then, we have already improved all the equipment. No? All the necessary maintenance procedures are being implemented. No? And the employees, the officers of CAAP are very much aware of my instructions to them to see to it that all equipments should be working. No? Palagi naman yan every long weekend, hindi lang ngayong Pasko. No? But every time magkakaroon ng long weekend, pinapaalala namin sa kanila yan. No? Bukod naman sa paliparan, sinabi ni Bautista na handa na rin maging ang ibang mga terminal sa bansa para sa pagdagsa ng mga pasaherong babiyahe sa Pasko. Ready tayo lahat. Ano? Siguro nakita nyo nung last week, I visited yung Philippine Coast Guard. No? See to it na kompleto kami ng mga equipment, ng mga facilities, ng manpower. No? And sabi ko nga, gusto kong makita yung capability natin, yung readiness natin. And that's the reason why we had that command conference. No? And doon sa command conference, naipakita ng Coast Guard yung kahandaan, ano? Para sa mga pangangailangan ng mga pasahero, ng mga nandoon sa dagat. No? Pero ang Coast Guard, hindi lang naman sila nasa dagat. No? Nandito rin sila sa airport, nandoon sila sa mga bus terminals. No? So kasama yan sa pinag-ahandaan natin. Karen Villanda para sa Bayan.